sapagkat hindi mo kami binibigo sa lahat ng aming mga dalangin. Hindi mo, Panginoon, hindi ka nagkukulang sa lahat ng iyong mga pangako. Dalangin ko po, O Diyos, na sa aming pag-aaral ng iyong salita, mabuksan ang aming puso't isipan, maragdagan ng karunungan na aming isasagawa sa aming buhay at ibabahagi sa iba. Salamat man na marami, O Diyos. Tulungan kami ng iyong banal na espiritu at gabayan mo kami, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong mabuting salita. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, Amen and Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Napakahaba na ho ng ating prayer at madadagdagan pa ho yan. So ulitin ko po mga kapatid, as I have said sa mga nakaraan, na kung meron pa ho kayong pamilya na nais isama sa ating prayer list, bukas pa ho ang slot ng Sunday po. So padala lang po kayo ng mga family pictures, no? Hindi po kailangan miyembro ng ating gawain. No, kung kayo po ay binigyan ni Lord ng burden sa pamilyang ito, mahal nyo sila sa Panginoon, idulog nyo natin sila sa Panginoon araw-araw, and I know God will move mightily in their lives. Sabi nga, alam natin na sa panalangin natin ito ay sila ay dadalhin ng Panginoon sa kanyang paraiso at kanyang ipaparana sa kanila ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Natapos na po tayo sa unang 3 kabanata ng sulat ni Pablo sa taga-Epeso. Pinag-usapan natin sa 3 kabanata ang kayamanan, ang pagpapalang espiritual na ating tinanggap, mga kapatid. Hallelujah. At na-realize din natin, mga kapatid, na intindihan natin ang layunin ng Panginoon. Ang layunin niya na pag-isahin ang nasa langit at maging ang nasa lupa. Pag-isahin niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil sa pananalig sa Panginoong Hesukristo. Kaya tunay nga, kapatid, kung inyong binasa at naintindihan ng kabanata 1 hanggang 3, walang dahilan para tayo maigupo ng kaaway. Walang dahilan para tayo sumuko sa mga pagsubok, at walang mabuting dahilan na itigil natin ang ating pananalig, no? Walang masamang dahilan o anumang dahilan para kalimutan natin ang ating Panginoon. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang dapat nating gawi, kilos, isipan bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Kaya nga, kapatid, ikaw ba'y Christian? Ikaw ba'y mananampalataya ng Panginoon? Ang mga anak ng Diyos hindi lang nanonood, hindi lang nakikinig. Dapat tayo ay nagpapasakop at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nawa ang mensaheng ito na ating pag-aaralan ay makita nyo ang inyong bahagi. Kayo'y tinatawagan ng Panginoon, nagampanan ang inyong tungkulin ng buong katapatan. Unang-una, dahil sa biyaya ng Diyos. Ikalawa, dahil tapat ang Panginoon sa sinumang nagtitiwala at naglilingkod sa Kanya. Paano natin makakamtan ang tinatawag nating pagkakaisa? Bakit, pastor, isa lang ang Biblia? Bakit maraming relihiyon? Bakit maraming iba't ibang simbahan, iba-ibang pananaw? Kapatid, this is the reason kung bakit maraming naiba. No, iisa lamang ang katotohanan, at yun ang dapat panaligan natin. Ang problema kasi, hallelujah, ang problema natin, kung minsan sabi nga natin, may mga tao na salip sa Biblia, tumingin, ay tumitingin sila sa ibang katuruan, no? Ang anumang bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos, no, ay tinatawag nating kulto. Ano yung kulto? Ito ay mga tao nagpapahayag ng katuruan na hindi na ayon sa salita ng Diyos. Maaari sila mananampalataya. Pero pag sinabi na nila na sa amin lang kayo
makakakuha ng kaligtasan. Sa grupo lang namin kayo maliligtas. Yan ang kulto. Wala hong ibinigay na relihiyon ang Panginoon para maligtas ang tao. Ang sabi ng banal na kasulatan, no, sa pamagitan ng biyaya, dahil sa biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, kaya tayo naligtas. Hindi dahil sa ating mga gawa. So, maliwanag po yun. Kapag inangkin ng JOP na sa amin lang man kayo maliligtas, then ang JOP ay magiging kulto. Okay? Alam po natin yan mga kapatid, yan po ang problema ng kulto. Mas marunong pa sila sa Diyos. Okay? So, tandaan natin, number 1, ito sabi dito, verse 1. Unang-una, paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Number 1, let's recognize that God called us. Iisang Diyos ang tumawag sa atin. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanig sa inyo, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Number 1, never forget, there is only one God who called us. Kaya sabi nga natin, kapatid, tinawag ka ng Diyos, we call that the divine calling. Accept that. Accept that. Hindi si pastor, hindi sino man tao, kundi ang Diyos ang tumawag sa iyo. Number 2, no? Para tayo magkakaroon ng pagkakaisa, sige, tumingin ka lang kay Kristo, no? Look unto Jesus. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, matyaga, magmahalan kayo, at magpaumanhinan. Ano yung sinasabi magpaumanhinan? Yung magpatawad. Okay? Alam natin na kapag nagkamali kayo, sorry kagad, no? So, tanggapin natin. Hindi tayo perfecto, no? Minsan nalalaglag din tayo sa maling bahagi ng ating tulugan. Minsan may sumpong ang isip. But I tell you, brothers and sisters, manatili tayong mapagpakumbaba. Katulad ni Kristo. Tayo'y maging mabait. Katulad ni Kristo. Tayo'y maging matyaga. Katulad ni Kristo. Tayo'y magmahalan. Katulad ni Kristo. At magpaumanhinan. Katulad ni Kristo. Hindi naman nagkakamali ang Panginoon. Hindi naman nagkakasala sa inyo ang Diyos. Pero katulad niya, walang kasalanan, maging katulad tayo ni Kristo. Ilagay niyo po sa inyong comment section, katulad ni Kristo. Katulad ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tuloy natin. Ulitin ko, paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Unang-una, tanggapin natin ang pagkatawag sa atin ng iisang Diyos. Number 2, tumingin tayo sa Panginoon hanggang makita si Kristo sa ating buhay. Verse 3, pag sumakita niyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng buklod ng kapayapaan. Huwag tayong mang-away, gawin natin ang lahat para maging payapa ang ating buhay, ang ating relasyon sa iba. No? Sa gobyerno ay magpasakop, sa ating komunidad ay mali natin ang ating kapitbahay, ang ating kapwa. So, katulad ng ginawa ni Kristo. Ilagay nyo nga po dyan sa inyong katulad ni Kristo. No? Hindi katulad ni Kibuloy, hindi katulad ng mga relihiyon, kundi katulad ni Kristo. Si Kristo lang at wala nang iba. Ika-4, susunod na talata, ikatlo. Unang-una, the divine calling. Number 2, yung tinatawag nating Christ-like life, no? Christ-likeness. At ikatlo, yung tinatawag nating mabuting balita. Let us all accept that there is only one gospel. What is the gospel? Kung naalala nyo, sinabi ni Pablo sa Korinto, ito ay tumutukoy sa ginawa ni Kristo. Ang kanyang pagparito sa lupa, ang kanyang sakripisyo na ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Siya'y namatay sa krus at ngayon buhay at mananatiling buhay. Yan ang mabuting balita. Yan ang gospel. Iisa lamang ang katawan. Iisa rin ang espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Wala nang ibang mabuting balita. At sabi nga ni Pablo,
na huwag natin pakinggan kung sino man dyan ang nangangaral ng bagong mabuting balita. Walang bago. Ang naisulat na ay naibigay na at panampalatayanan natin. Kaya kung may magsabing anghel daw o sino man na binigyan ng karunungan ng Diyos daw, kapatid, talikuran nyo at layuan nyo at huwag nyong hayaan na maging bahagi ng inyong gawain. Yan ang utos ni Pablo, no? Sa salita ng Panginoon. At yun din ang kalooban ng Diyos. Another thing, verse 5, may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Kaya minsan nalulungkot tayo. May mga kapatiran na hindi mapakali. Mahilig lumipat ng iba't ibang simbahan. Kapatid, kung ganyan pa rin ang attitude natin, no? Ay hindi pa tayo lubusang mananampalataya kay Kristo. Sigurado naman na tunay nga may mga anak dito, may mga magulang at anak, kapatid, na kapag umaayaw na sa kanyang pamilya, ay hindi niya pwede hindi niya pwede itakwil ang kanyang pamilya. No? At sasabihin niya, doon na lang ako sa kabila, doon na lang ako sa kapitbahay, doon na lang ako sasama sa ibang pamilya, sapagkat ang desisyon kung saan tayong bahagi ng katawan ni Kristo sasama o magiging kaisa ay hindi sa inyo, kundi sa Panginoon kalooban. Ang Diyos ang naglalagay sa atin sa mga gawain kung saan tayo'y makapaglilingkod para sa Kanyang kalwalatian. Kaya kung hanggang ngayon, palipat-lipat ka pa ng simbahan, hindi ko sinasabi, ay forever na. Naalala po namin na may nag-claim sa amin sa Masbate na sinabi, yung pastor niyo, galing niya sa church na to. So, member namin sila. So, forever na sila member ng church namin. Kapatid, hindi po ako membro ng church nila. No? Oo, ako po'y naging bahagi ng ministeryo nila. Pero tinawag ako ni Lord sa pamilya ng JOP. At kung hanggang kailan ako magiging bahagi ng pamilya ng JOP, hindi sa akin yon. Yun ay sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya nga, mga kapatid, ang JOP ay hindi tumutukoy sa mga miyembro. Ang JOP tumutukoy sa pamilya ng Panginoon. At kaya tayo magkakasama dahil meron tayong iisang layunin, ang maipahayag ang mabuting balita sa pangalan at kalwalatian ng Diyos. Amen. Tuloy natin. Isang Diyos at Ama nating lahat, siya higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Kaya hindi mo pwedeng i-divide si Lord, yung hati-hatiin siya. Hindi pwede na ang kasulatan niya ay may iba't ibang paliwanag. Brothers and sisters, there is only a single interpretation of the Scripture. Single interpretation, but several application. Ulitin ko. Single interpretation and several application. Hindi pwedeng maraming kahulugan ang salita ng Diyos. Isa lang. At ang marami ay ang pamamaraan para isabuhay ang kanyang salita. Tandaan niyo po yan. Ulitin ko, isulat niyo nga dyan, i-type niyo nga po dyan. No? Single interpretation, but several application. Ulitin ko, single interpretation, but several application. Pag ang tao ay tumingin na sa tao at hindi kay Kristo, that is a time gumagawa siya ng dahilan para magkawatak-watak at nagiging dahilan para hiwalay niya ang kanyang sarili sa Panginoong Jesucristo. Ulitin ko, sa Diyos lang tayo, hindi sa tao. Baka mamaya merong mga simbahan diyan. Ako, yung pastor lang namin ng pinakamagaling, yung aming pastor ang pinakamatalino, yung aming pastor ang pinakamakapangyarihan. Hindi na po yun sa Diyos. Sa sanlibutan na yun. Amen po ba? Kaya huwag kayo maniwala na siya ang pipirma sa kaligtasan nyo. Huwag kayo maniwala kahit ano sabihin niya. Nagtataka ako na ang kanya sinasabi ay wala na sa Biblia. Wala ng katarungan, wala ng katwiran. Magising kayo sa katotohanan. Kilala niyo to.
Verse 7, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na binigay ni Kristo. Ulitin ko, verse 7, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob, gift. Meron tayong gift, meron tayong spiritual gifts. These gifts, yung tinatawag natin kaloob, ito yung mga kaloob na hindi natural, kundi makapangyarihan sa tulong ng banal na Espiritu. Ulitin ko, ito yung mga supernatural gifts. So when you read the Bible and you understand its content, that is already a gift of understanding. No? Kapag binigyan ka, kapag ikaw ay nananalig at lahat ng pinanaligan mo, pinanalangin mo ay naganap, so meron kang gift of faith, no? Na nangyayari. Pero wag naman maging tulad. Baka mamaya bandang uli sabi mo, Diyos ka na. Lahat ng sinabi mo ay gagawin ng Diyos. No. But this gifts is not for your own consumption. Ito mga kaloob na ito, hindi para sa sarili mo. Kaya ang mga anak ng Diyos hindi nakaupo. Ang mga anak ng Diyos hindi nanonood. Ang mga anak ng Diyos na tunay ay bahagi ng kanyang kalooban na sundin at gawin na ibahagi ang mensahe ng mabuting balita sa lahat ng tao, lalo na ngayon. Kaya kung may nakita kang kaibigan, friend, kakilala, kasama sa trabaho na may malaking problema, naguguluhan, at nangungulila, nawawalan ng pag-asa, kapatid, that is your opportunity to share the gospel of Jesus Christ. Amen po ba? Tuloy natin. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Nang dumating ang Panginoon Kristo at nang ialay niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng lahat ng tao, nang siya'y mamatay sa krus at mabuhay na muli sa ikatlong araw, siya'y binuhay na muli at sa kanyang pagkabuhay, binigyan niya ng kalayaan ang lahat ng yung inalipin ng kaaway, inalipin ng kasalanan. Mga tao na nawalan ng kapangyarihan o authority sa kanilang buhay dahil sa kasalanan. So, ibig sabihin, dahil kay Kristo, tayo ay lumaya. At dahil sa ating paglaya, na mararanasan natin ngayon ang kapangyarihan ng Diyos sa kumikilos sa atin, na tunay nga ang mga kaloob na binigay niya sa atin. Ano yung kaloob mo? Meron ka bang kaloob? Sabi ng Biblia, lahat may kaloob. Okay, tuloy natin. Para saan naman yung kaloob na yung pastor? So later, pagpaliwanag natin. Unang-una, ang kaloob na ito ay binigay ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo. Ibinigay ito sa lahat ng mga Kristiyanong, lahat ng mga taong pinalaya ni Kristo. Verse 9, ang kaloob na ito ay hindi galing dito sa lupa, ito ay galing sa langit. These are divine gifts. Hello, maliwanag po yan, divine gifts. Sige nga, ilagay nyo, divine gifts. Mga kaloob galing sa Diyos, mga kaloob na galing sa langit. Okay, divine gifts. Kanina, okay, so sinabi natin, katulad ni Kristo, ngayon naman, pag-usapan natin ang kanyang divine gifts, no? Ito ay divine gifts. So, ulitin ko, binigay ito ng oras na tayo ay nakalaya sa pamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoon Kristo. Bawat isa ay binigyan ng kaloob. At ang kaloob na ito ay hindi kaloob na katulad sa mundo, kundi mga natatanging kaloob na galing sa Diyos. Okay, verse 10. Ang bumababa ay siya rin namang umakyat sa kaitasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. So kapatid, kapag ang kaloob na ito ay tinanggap mo at ginamit mo, then you allowed God to move mightily sa buhay mo. Kaya sabi nga natin, araw-araw ang kapangyarihan ng Diyos ay mararanasan natin kapag sinusunod natin ng kanyang kalooban. Halimbawa, nag-send ka ng words of comfort. Ito po maliwanag. Hanggat maaari po, yung personal message para maintindihan tayo ng tao. As if kinakausap mo siya, as if yung sincere ka sa yung ginagawa sa kanya. Okay? So yun. Marami tayong materials diyan, but to the extent
isend mo lang yung quotation, isend mo yung pictures, okay, tapos na. No, kapatid, ipadama mo na tao sa puso mo ang ginagawa mo at inaalala mo siya o mahal mo siya sa Panginoon. Okay? So tandaan niyo po yan. Kaya nga mga kapatid, dahil sa mga kaloob na ito, nagkaroon ng tinatawag nating apostol, yung mga tagapagsimula ng gawain sa isang lugar. No, we are talking about apostol, yung pagtatanim, okay, ng gawain sa isang specific na lugar. Number 2, meron ding propeta. Okay? These prophets are people na tunay nga messenger of God, speaker of the Lord. Ito po ay natatanging kaloob, no? As if, kaya lang nangyayari kasi sa atin ngayon, yung mga tao na merong gift of prophecy, ay tinataas nila yung sarili nila tuloy. Kaya sa halip na ang itaas nila ay ang Panginoon na nagbigay sa kanila ng mensahe, parang lumalabas, sila na ang mensahe. Doon tayo nalulungkot. And then we have also this what we call evangelist. Ang iba ay pastor at ang iba ay guro. So ibig sabihin, iba't ibang tungkulin na ginagampanan sa loob ng iglesia o katawan ni Kristo. Bakit daw iba-iba? Ba't hindi puro pastor para masaya? Ba't hindi puro apostol, puro propeta? Kapatid, nakakalungkot kapag sabi nga natin, iisa lamang ang kumikilo sa isang gawain. Ephesians 4:12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng inira. Kaya binigyan ka ng kaloob ng Diyos, divine gift, so that you prepare yourself in serving God. Sa paglilingkod ang lahat ng inira. Lahat. Kapatid, huwag ka lang manood, makinig, nakibahagi ka. No, bring the message. Show compassion. Comfort anybody. Bring them to the Lord. No, pray for them, no? At i-disciple nyo sila. Gabayan nyo sila hanggang sila'y lumago at patuloy na lumalim sa kanilang relasyon sa Panginoon. Amen. So ulitin ko, that the purpose of these gifts is not for our personal consumption, para sumikat si Pastor Ronnie o para itaas yan. No. Kaya meron tayong ganito upang gamitin natin sa paglilingkod sa lahat para sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Amen? So, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Verse 13, sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Verse 14, hindi na tayo matutulad ng mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyan dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Mga kapatid, dahil sa ating paglago, dahil sa kaloob ng Panginoon na ginagamit natin sa loob ng kanyang iglesia, kapatid, nagiging matatag tayo sa harap ng Diyos, sa pananalig, sa isip at sa salita. Hindi na tayo madadala ng kung ano-ano mang kasinungalingan. Nasasabihin, nandun si Kristo, nasa Cartimar. No? O nandun si Kristo, nasa Laguna. Kapatid, alam natin ang katotohanan at huwag tayong maniwala sa kasinungalingan ng mundong ito. Kaya kapatid, hallelujah, hindi na tayo malilinlang ng mga taong ngangangad ay ibulit tayo sa kamalian. Amen po ba? Hallelujah for that. Verse 15, manapay sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Hallelujah. And last verse, sa pamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Hallelujah. So brothers and sisters, hawak mo ang kapangyarihan na bigay ng Diyos. Alam mo ang katotohanan at tunay nga
ang mabuting balita. Ibahagi mo ito, kapatid. At naniniwala ako, marapat lamang na ang sinuman ay makaranas ng kaligtasan katulad ng kaligtasan na ating tinanggap sa ating Diyos na buhay. Kaya kapatid, hallelujah, ano na ang bahagi mo sa gawain ng Panginoon? Tagapakinig ka lang ba? Tagapanood ka lamang ba, kapatid? Kapatid, tinatawag ka ni Lord para maglingkod. Hindi kay Pastor Ronnie, kundi sa Diyos. Saan ka man naroroon, sa trabaho, sa tahanan, o maging sa palengke, kapatid, inuutusan ka, ibahagi mo ang mabuting balita. Kailangan yan ngayon. Kailangan ng ating bayan ng liwanag at kapangyarihan ni Kristo. At malalaman lang yan kung may mga taong katulad ko, katulad mo, naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Praise God. Kaya nga kahit nangangatog ang tuhod o nanlalabo na ang mata, kapatid, magpatuloy kang maglingkod kay Kristo. Huwag mong tanungin o huwag mong hintayin ang araw ng kamatayan. Kapatid, hanggat may buhay, maglingkod sa Panginoon. Hanggang sa huling lakas at hininga, sa Diyos tayo magtiwala. Amen po ba? Purihin ang Panginoon, malapit nang dumating ang ating Diyos. Magkaisa tayo sa paglilingkod. Kaya kapatid, i-PM niyo ko kung kailangan niyo maliwanagan patungkol sa paglilingkod na ito na sinasabi sa Efeso chapter 4. Kapatid, panahon na para maglingkod. Ang araw na ito ay hindi nababalik. Ang araw na ito ay matatapos. Hindi mo pwede sa bukas. Bakit po? Dahil di mo alam kung darating pa ang bukas. I have seen people who have promised so many things. Kaya lang yung promise nila is a future. Kaya yun, inabutan sila ng kamatayan nang hindi nila natutupad ang kanilang mga pangako. Kung paano ang kaligtasan ay ngayon, ang pagpapasakop at paglilingkod ay dapat ngayon din. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So I encourage you, serve God. Paglingkuran natin ang ating Diyos na buhay. Minsan pa, kapatid, ay bigyan natin ng pansin ang salita na narinig natin. Lahat magkakasama, walang mawawagli kahit isa. Mga kapatid, kung handa ka na, awitin mo ito sa Panginoon. Malapit na, napakalapit na ng pagdating ng Diyos. Kung handa ka, umanda ka sa lubungin siya.